City again, citing public clamor. He also hints on possibly running in tandem with his... Taon-taon, binibisita ng mga bagyo ang ating bansa, kaya dapat lagi tayong handa para sa kaligtasan ng bawat pamilya. Live tayo ngayon mula sa BCT Gymnasium, kung saan ramdam na ang excitement ng mga estudyante para sa paparating na Intramurals 2025. Makikita natin dito ang mga estudyanteng masigasig na nag-iensayo para sa mga larong kanilang sinalihan. Nitong Sabado nga lang, Oktubre 26, ay naganap ang masusing pagpili ng mga manlalaro na kakatawan sa kanilang mga koponan sa nalalapit na araw ng Intramurals. Ako po si Janek Asabellana, nag-uulat para sa BCT News. Magandang Brokenshire sa ating lahat. Nandito nga pala tayo sa Brokenshire College Drill upang talakay ng hindi pagsunod sa issue ng Cly Go o Clean as You Go dito sa Brokenshire College Drill. Unang dahilan ay ang kilagtaan ng ilan ng mga patakaran na paaralan. At ang pangalawa ay ang pagiging tamad o hindi motivated na may tapon ng basura sa tamang lalagyan. Ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit hindi pagiging nasusunod ang batas sa ating campus. Ako po si Rafael Antonio Didulo, nag-uulat para sa BCT News. Ganda ang Brokenshire sa ating lahat. Isa na namang mainit na usapin ang lumulutang ngayon. Kagain ng kanyang Certificate of Candidacy sa dating Pangulong Rodrigo Duterte upang muling tumakbo bilang mayor ng Davao City. Alamin natin ang mga dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Wala ako. Wala tayong pugo. Kaya nga namamatay yung mga tao dito dahil dyan sa illegal drugs. Pugo, that is, we are too far away from that. Hindi mo ka alam maglaro ng pugo. So you're going to appear, Mayor, Sa Congress? Well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Ayon kay Duterte, nais niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon na tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa Davao. Kilala siya sa kanyang matibay na kampanya laban sa krimen at droga, kaya't marami ang umaasa na magdudulot siya muli ng pagbabago sa lungsod ng Davao. Alam ni Presidensya, wala kaming away. But for the sake na sabihin mo, kailangan may opposition, then I would gladly take the role as an opposition. Not to destroy the president, but to be there just to see to it that everything is followed and everything is done correctly. Hindi yung targeted kay Presidente. Kaibigan kami. Ang pagbabalik ng Duterte sa politika bilang mayor ay isang usaping mahigpit na sinubaybayan ng marami. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Panahon na ba para sa bagong mamumuno ng Davao City o kailangan pa rin ng karanasan ng isang Duterte sa Davao? Ako po si Prince Raymond Barachel Tabay, nag-uulat para sa BCT News. October 27, 2024, sa mga ulat ng pag-asa kaninang 8 a.m. at 11 a.m., ang Tropical Storm Leon ay patuloy na kumikilos pakanluran sa Philippine Sea. Taglay ang lakas na hangin na 65 km per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot sa 80 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 km per hour. Mga lugar na maaring daanan ng bagyo. Aasahan ng malakas na pagulan at pagbugso ng hangin sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Ang lakas ng pagulan at hangin ay nakadepende sa lapit ng bagyo habang ito ay kumikilos pa ilagang kanluran sa Philippine Sea. Maging alerto, makinig sa mga balita at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Magandang Brokenshire sa ating lahat. Malapit na po ang Bagyong Christine. Mahalagang tayo ay laging handa at manatiling may kaalaman. Kaya narito ang ilang mahalagang tips sa kaligtasan upang manatiling ligtas at ang iyong pamilya. Magkaroon ng emergency kit na may mga mahalagang
bagay tulad ng tubig, dilatang pagkain, flashlight, baterya, first aid kit, mahalagang dokumento, at i-charge rin natin ang lahat ng inyong device, power bank, bago ang bagyo. Sa panahon ng bagyo, manatili tayo sa loob ng bahay, malayo sa bintana, at iwasang gumamit ng dikuryenteng kasangkapan. At maghintay ng malinaw mula sa mga otoridad bago lumabas. Pagkatapos ng bagyo, mag-ingat at manatiling alerto para sa mga panganib, tulad ng mga lugar na binaha o nahulog na mga linya ng kuryente. At suriin ang iyong mga kapitbahay upang matiyak na sila ay ligtas. Ito po si Jennifer Lumaad, nagpaalala. Ang pagiging handa ay susi sa pananatiling ligtas sa panahon ng bagyo. Sundin natin ang mga tips na ito at pangalagaan natin ang mga mahal natin sa buhay.